Yes, hello, good evening, everyone. Good evening, world. Once again, this is Coach Ariel, and welcome to Kingdom Talk. Today, I was so honored and blessed to have this ambassador in the Kingdom of God to be one of our guests in this program. He's not only a pastor, but he is also a public servant in the government. Let's welcome Ambassador Roger Acosta. Welcome to the program. Ba. Good evening to our listeners and viewers. Again, we thank the Lord for being a part of this program. Good Yeah. evening. Amen. So, I am so excited to hear the message that you will discuss in this program today about design, identity, and destiny. So you can speak whatever God has put into your heart. You can speak it English, in Tagalog. It's okay. The Holy Spirit will give them an understanding. Okay. So, thank you, Ambakot, Ambakot Ariel. Amen. Okay. We talk about the design, the identity, and our destiny. Mhm, So, lahat po ng nilikha mhm, ay laging may design. Okay? mhm, mhm, Each one has designed for a specific purpose. mhm, So, kung lahat ay nilikha na may purpose, so lahat ay nilikha na may design para doon sa specific purpose na yan. mhm. Everyone was designed for a specific purpose. That is powerful. God has specifically given us a unique Mhm, and design, mhm, right? Different from others. mhm, Kaya lahat po tayo ay may kakaibang galing. Okay? When we talk about design, we speak about our skills, our ability, our talent. mhm, Okay? Kaya lahat ng ito, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang galing para sa isang bagay. Okay? So, kasi lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay may purpose. mhm, Wala mhm. pong nilikha ang Diyos ng lumitaw lang ng walang dahilan. Amen. Kaya lahat ay nilikha niya na may dahilan. Mhm, At itong dahilan na ito ay para sa kapakinabangan ng kanyang generation. mhm, Eh, mhm, Kaya bawat isa po sa atin, bawat tao na nilikha niya, kung paano naman ang mga bagay na nilikha ng tao ay mayroong purpose at may design, ganon din naman ang bawat tao na nilikha ng Diyos ay mayroong purpose at mhm, mayroong design. So pag mhm, pinag-usapan po yung design, uh, ulit ito po yung kanyang skill, yung kanyang ability, yung kanyang talent. mhm, Kasi sa ating generation po, sa loob ng kaharian, ang bawat isa ay mahalaga. Okay? mhm, Bawat isa ay mahalaga. mhm, Meron siyang gagampanan, mhm, okay? Para ito sa kapakinabangan ng mga tao sa kanyang paligid. mhm. Kaya nga po sa loob ng more than 8 billion na tao sa ibabaw ng lupa, walang magkapareho po ng thumb mark. Yes. Kasi bawat isa ay unique. So Mhm, hindi po natin kailangan manggaya. Hindi mhm. po natin kailangan makipag-compete. Yes. Kasi po meron tayo galing, abilidad na kakaiba sa iba. Mahahayag. Okay? Pag nahayag po itong galing na ito po yung ating identity. Your Mhm, identity is the expression of your design. This is your usefulness. This is your service. This is your fulfillment. mhm, Pag nilalakaran po natin, ginagampanan po natin yung design natin, doon po tayo nagkakaroon ng kapakinabangan. mhm, Doon po tayo nagkakaroon ng fulfillment sa buhay po natin. mhm, Marami pong tao, kaya po sa tingin nila, wala pong fulfillment sa kanilang buhay kasi hindi nila nilalakaran yung design nila. Parang mhm, ganito po 'yan. Ang ang pliers po, ang plier, okay?
dinisign niya para pamputol ng wire. Pero Yes. marami po ginagamit yan na pumukpok. So, kaya nagkakaroon ng misuse or Yes. abuse ng design. Mhm. Kaya po, maraming tao, parang walang kakontentuhan sa buhay kasi nga hindi nilalakaran yung itinakda ng Diyos para sa kanila. Mhm. Mhm. So napakahalaga po nun. Kailangan po tinutuklas ng tao kung ano yung kanyang design. Mhm. Napakahalaga po nun. Kaya Wow. sinabi po ng salita ng Panginoon, seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added. Kasi pag nilalakaran po natin yung bahagi natin sa loob ng kaharian ng Diyos, po na yan, lahat po ng pangangailangan natin, added lang po yan. Yes. Hindi po yung pangangailangan ang hinahanap, kundi yung design po natin. Katulad po ng isang isda, naka-design po siya para sa tubig. Mhm. Kaya kung nagpupumilit siyang mamuhay doon sa pangpang, hindi siya mabubuhay. Yes. Ganon din po ang tao. Meron po siyang design na para sa kanya. Mhm. Napakahalaga na matuklasan niya yon. Mhm. Una, kailangan niyang matuklasan. Pangalawa, kailangan niyang maintindihan. Mhm. Kailangan niyang maintindihan. Kasi anumang bagay na nasa sayo na hindi mo naintindihan, hindi mo pakikinabangan. Yes. So napakahalaga na maintindihan niya yon sa kanyang sarili. Mhm. Kaya nga po, sa Ephesians chapter 5 verse 17, sabi niya, don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Yeah. So hindi lang po tayo basta't may magawa lang. Mhm. Mhm. Marami po kasi nakasanayan po natin sa church. Ako po personally, yung ginagawa ng iba, ginagaya ko rin kasi gusto ko rin dumami miyembro. Mhm. Mhm. Pero alam po ninyo, nakakapagod yun eh. Yes. Nakakapagod yun. So napakahalaga na kung ano lang yung pinagagawa sa atin, yun lang yung gagawin natin. Yes. Hindi po yan paramihan ng ginagawa. Mhm. At hindi rin po yan palakihan. Okay? Mhm. So Yes. napakahalaga. Ano ba yung assignment ko? Ano ba yung design ko? Mhm. Okay? Pangatlo po, kailangan i-master ko. Kung maintindihan ko yung aking design, kailangan i-master ko yon. Mhm. Maging expert ako sa area na yon. Mhm. Katulad po, halimbawa kung tinawag kang teacher, o tinawag kang businessman, tinawag kang engineer, Mhm. doon sa area na yon, kailangan i-master mo. Mhm. Okay? Kasi marami, katulad niyan, maraming businessman, pero yung iba nag-i-excel sila kaysa sa iba. Mhm. Ang gusto po ng Panginoon, mag-excel po tayo doon sa ating design. Listen. Okay? Kasi ang glory po, sabi po doon sa Psalms chapter 8, God created man a little lower than God. Sa ibang version, little lower than angels. Mhm. And crown him with glory and honor. So yung glory po na yon, bago pa tayo nilikha, nandun na yon. Inilagay na ng Diyos yon. Yes. Kaya lang, kailangan lumabas yon, mahayag. Mhm. Katulad doon sa Peter, sinabi po ron, ang kaluwalhatian ng halaman ay nasa kanyang bulaklak. Yung kanyang bulaklak. So ang kaluwalhatian, ang glory ng punong kahoy ay yung kanyang bunga. Mhm. Ang glory ng isda ay yung kanyang kakayanang lumangoy. Mhm. Ang glory ng ibon ay yung kanyang kakayanang lumipad. So ang glory ng tao ay yung mailabas yung design na inilagay sa kanya ng Diyos. Yung ability, yung talent na inilagay sa kanya ng Diyos. Kaya nga po, pag lumalabas yung kakayanan na yon, okay, yung mga tao sa paligid napapawaw. Okay? So alam po natin yan, hindi po yan pinag-uusapan kung believer o hindi believer. Yeah. Pag yun na ilalabas nila, yung kanilang design, yung kanilang galing, nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanila. Kaya nga po, sabi po doon sa Matthew
Okay? Let your light shine. Mhm. Okay? Let your light so shine, sabi niya, upang makita ng mga tao yung mabuting ginawa. Mhm. Okay? So yung mabuting ginawa na yan, hindi lang po yung hindi ka nagnanakaw, hindi ka Mhm. naglalasing, hindi lang po yung bahagi yon, Mhm. kundi yung galing na meron ka. Mhm. Okay? Yung galing na meron ka. So, at sabi niya, upang luwalhatiin nila ang iyong amang nasa langit. Mhm. So pag ginagawa po natin yon, inilalabas natin yung design, yung design para na inilagay ng Diyos sa atin o Mhm. ginawa ng Diyos para sa atin Mhm. para magampanan natin yung purpose natin. Mhm. Okay? At yung mga tao sa paligid po natin, tandaan po natin, hindi po tayo nag-exist sa mundong ito para sa sarili lang natin. Yes. Nag-exist po tayo dahil kailangan po tayo ng mga tao, ibang tao sa paligid natin. Mhm. Mhm. Okay? Parang ang bunga ng punong kahoy hindi para sa kanya, para Mhm. to sa nakapaligid sa kanya. Mhm. Ang bango ng bulaklak ay hindi para sa kanya lang, Yeah. kundi para sa mga nasa paligid niya. Mhm. Okay? So, napakahalaga po na maintindihan natin, lalo na po tayo, no, na mga mananampalataya, na maintindihan ano ba yung inilagay ng Diyos sa akin. Mhm. Kaya nga po, sabi ni Miles, okay, ang pinakamayamang lugar sa ibabaw ng lupa ay yung sementeryo dahil dala-dala, maraming may dala, okay, nung kanilang kakayanan, yung kanilang gift na hindi nila nailabas. Yes. So muli po, sa ating mga mananampalataya, dapat tayo yung nag-uumpisa, tayo yung nagpapakita, right, nung gift, nung talento, kung sino yung Diyos, Mhm. yung lumikha sa atin, yung nag-imbento Yes. sa atin. Kasi Mhm. po, pag naihahayag, okay, yung galing, yung design natin na ihahayag, ang napaparangalan po ay yung gumawa sa atin. Yes. Katulad po ng isang halimbawa po ang Fortuner. Ang Fortuner, pag maganda po ang performance, ang napaparangalan ay yung Toyota, yung gumawa sa kanya. Yeah. So ganun din po. Pag tayo po na ilalabas natin yung mga inilagay ng Diyos sa atin, ang Mhm. napaparangalan po ay yung gumawa sa atin. Yes. Okay? Kaya po sabi ng Panginoong Hesus, ang mga bagay na ginawa ko ay gagawin ninyo at mas dakila kaysa rito, Yes. upang ang Ama ay maluwalhati. Ati. So, ang gusto ng Diyos sa mga anak niya, sa kanyang bayan, ay mailabas nila yung galing nila. Okay? Mhm. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon sa Hosea, no? May people perish because of lack of knowledge. Pag hindi nakita ng bayan ng Diyos kung ano yung meron sila, Mhm. hindi nila magagamit yon Yeah. at magiging kapahamakan nila yon. Mhm. So napakahalaga po. Una, kailangan kong matuklasan ng bawat mananampalataya. Ano ba yung kanyang assignment? Mhm. May design siya ron. Doon siya gagamitin ng Diyos. Mhm. Pangalawa, kailangan maintindihan niya ano pa yung mga dapat kong gawin para lalo pang ma-expand, lalo pang Mhm. mailabas etong mga galing na ito na ang Mhm. Diyos ang naglagay. Mhm. Pangatlo, kailangan ma-master po natin. Mhm. Kaya nga po yung iba, si Pacquiao, halimbawa, ang gift niya sumuntok. Doon siya kumikita eh. Pero bakit siya mataas ang bayad? Yung iba, marami naman boksingero. Bakit mas mababa? Mhm. Kasi minamaster niya, ginagalingan niya yung area na yon. Mhm. So napakahalaga po, ano man yung pagkakatawag sa atin ng Diyos. Hindi lang po mag-pray, of course, mahalaga yan. Mhm. Pero kailangan din pong lakaran, hakbangan po natin. Mhm. Kaya nga po dito po sa pinasok po natin ngayon ko lang nakikita. Sabi ko hindi pala basta-basta.
ang dami palang dapat gawin. Yeah, So, that's right. kailangan ihanda po ang sarili. Discover, develop, mastering. Kaya nga po yung dominion, ibig din sabihin ay master of life. Mhm. So paano natin hinahandle ano man yung sitwasyon na nai-encounter natin sa buhay natin. Mhm, mhm. At ang Holy Spirit ibinigay sa atin para turuan tayo ng mga bagay na ito. Mhm. Kaya nga sabi niya, I give to you to know the mysteries of the kingdom of God. Mhm. So ang kingdom, pag pinag-usapan po natin ang buhay sa loob ng kaharian, ito po ay may mystery. Okay? Mhm. Hanggat hindi po natin natutuklasan to, hanggat hindi natin naiintindihan, hindi po natin pakikinabangan. Amen. So ang Holy Spirit po, ang Diyos po, hindi lang po siya basta nagbigay ng kakayanan. Tinuturuan niya rin po tayo para magamit ito. Kaya nga sabi niya, sabi ng salita ng Diyos, iron sharpen irons. Iron. So napakahalaga po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga matatalas para tumalas din. Amen. Oo. Yes, yes. So ano po sa inyo po, what the people needs to do in order for them to really discover, because before they develop their design, before they master their design, what they need to do so that they can discover the design that Okay. God has given to them. Ang makaka-discover lang talaga, unang-una, yung author, yung nag-imbento sa atin, siya ang nakakaalam nun. Mhm. Kaya napakahalaga sa atin yung connection natin sa nag-imbento sa atin, sa Diyos. Yeah, that's right. Mhm. Siya ang nakakaalam sa atin, lahat ng area ng buhay natin siya. Tapos ibinigay niya rin ang kanyang instructional manual. Mhm. Ang Biblia po ay hindi po religious book. Yeah. Ito po ay instructional manual kung paano po mabuhay ng ganap kasiya-siya. Kasi yun yung buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Mhm. So, itong instructional manual po na ito, kaya po tayo, marami pong buhay, papunta muna tayo sa cellphone po. Pagbukas mo ng box ng cellphone, ang una mo makikita, instructional manual. Mhm. Ano ba yung mga dapat kong gawin at hindi dapat gawin para itong Sa cellphone na produkto. ito ay mag-function ng Yeah. tama, okay? At magtagal. Mhm. Maraming buhay po hindi na nagpa-function ng tama kasi hindi nababasa yung instructional manual. Mhm. Mhm. So ang Biblia po nagsasabi ito paano magkaroon ng magandang relasyon sa Mhm. loob pa lang ng pamilya, Mhm. paano pag-handle ng pera, Mhm. paano magkaroon ng magandang relasyon sa kapitbahay, paano magkaroon ng kapayapaan, paano magkaroon ng kagalakan. Mhm. So lahat po na may kinalaman sa buhay ay narito po. Mhm. So ito yung dapat nating alamin. Dito natin malalaman. Okay? At ang Holy Spirit po na galing sa Diyos, siya po ang magtuturo sa atin, gagabay sa atin, magtuturo ng lahat ng katotohanan. Mhm. So napakahalaga po yung connection natin sa Kanya. Ang kailangan lang po natin ay maging open sa mga correction. Open po tayo sa correction ng Holy Spirit at maging obedient sa mga promptings niya. Yes. Okay? At habang ginagawa po natin to ng paulit-ulit, katulad po ng sinasabi niyo kanina, namamaster natin. Namamaster po natin. Marami pong mananampalataya sinasabi, kasi dati nung bago-bago po akong maintindihan ang kaharian ng Diyos, pwede palang mamuhay ng may kapayapaan dito sa lupa. Pwede palang mamuhay ng hindi naapektuhan ng paligid. Okay? Kasi dati po, sanay akong pagising pa lang sa umaga, iniisip mo na yung mga problema mga aayusin. Iba Kala yung ko ganun na-master lang ang natin, buhay. iba ang na-master. Ang mga problema ang minamaster. Ang na-master po natin yung kultura ng mundo. Yan yung Yung mga kultura ng alalahanin. mundo. So, nung matuto po ako ng mensahe ng kaharian, dahil ang kaharian po ay hindi lang po ito mensahe, kundi ito po ay buhay. Ito po ay kultura. Amen. Kaya nung natutunan ko po to, actually mayroon po akong kausap na kaibigang pastor din. Nung sabi ko, pwede namang hindi mamroblema. Sabi niya, pastor,
mukhang hindi ano yan. Hindi, para hindi normal. Dahil ang normal sa mundo ay magkaroon ng walang kapayapaan. Parang yon, no? Parang tanggap niya na. Oo, tanggap niya na. Okay. So, yun po. Pwede palang mamuhay. Kasi yung sinabi po doon sa Acts, no? The kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Amen. So itong mga bagay po na ito ay pwede nang maranasan dito sa lupa. Amen. Hindi mo kailangan hintayin pumunta sa langit para magkaroon ng kapayapaan at Yes, that's right. kagalakan Mhm, mhm, at mabuhay sa righteousness. mhm. Dito pa lang sa lupa, pwede na nating maranasan. At saka po tayo, na-train kasi tayo sa kultura ng mundo. Yeah, that's Yun yung right. kinalakihan natin. Mhm. Dahil yun yung kinalakihan natin, napaniwala tayo noon na ito talaga yung buhay. Normal yan. Yeah? Nakalimutan natin, dapat hindi ito normal sa sino mang ipinanganak that's ng right. Diyos. Mhm, Kaya nung tinanggap natin si Kristo, hindi po dito nagtatapos ang lahat. mhm. Nung tinanggapin natin si Kristo, dito pa lang nag-uumpisa ang isang bagong buhay. Ano ba talaga yung design ng Diyos sa akin? Yeah, that's right. Marami kasi pumayag na sila na itong nangyayari sa mundo, parang ito lang yung normal. Okay? Mhm, Ito na talaga yon. Pero mhm. ulit po, bagaman tayo ay nasa sanlibutan, hindi tayo taga rito. Kaya yung buhay po rito sa sanlibutan, hindi po ito yung buhay na design ng Diyos para sa atin. Mhm, mhm, Sabi niya, naparito ako para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. mhm. Ito po yung buhay na gusto ng Ama para sa atin, Amen. para sa kanyang mga anak. Amen. Kailangan lang ulit, Lord, ano ba yung gusto mong lakaran ko? Saan mo ba ako inilagay? Dati po kasi ang akala ko po ang paglilingkod sa Diyos sa loob lang ng simbahan. At yung nagtatrabaho sa loob ng simbahan ay sa mundo yan. Pero nakalimutan natin na ang lahat, the earth is the Lord, Yeah. the fullness thereof, the world and all that dwell therein. Mhm. So lahat po ng bagay dito sa earth ay pag-aari ng Diyos. Wala pong pag-aari si Satanas. Mhm. Kaya kung sa Diyos ang lahat ng ito, yung business na yan, yung engineering na yan, yung media na yan, yung Mhm. politics na yan, yung lahat po yan ay sa Diyos. Mhm. Kaya lang po parang sa demonyo kasi po walang mga anak ng Diyos Yeah, that's na right. gustong mag-take over. Mhm. Pero ngayon po nabuksan na ang mata ng pangunawa ng maraming mananampalataya. Ready na po para ma-take over ang earth. Yeah, Okay? that's Kaya right. nga po, ang Panginoong Jesus, sabi niya, sabi sa Revelation, the kingdom of this world become the kingdom of Christ, Mhm. and He shall reign forever and ever. Mhm. So Amen. ang earth po ay pag-aari ng Diyos. Yes. Walang pag-aari po si Satanas. Mhm. Kailangan po ang mga anak ng Diyos ang mag-take over. Hindi Amen. po ang kadiliman. Amen. So thank you po, Amba. Salamat po for that word that you have shared in this program, Kingdom Talk. I believe it will bring empowerment to those people na maabot ng programang ito, especially dito sa atin sa Pilipinas, because I believe that the influence of God's kingdom start in us. Start in us. Amen. So before we end this program, Kingdom Talk, can you speak a prayer to our listeners in this program? Sige po, manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po sa mga nanonood, nakikinig ng programang ito. Yeah, thank you, Hindi Father. ka po nalilimitahan ng Salamat. distance, ng oras, Panginoon. Yes. Dalangin po namin na ang banal na Espiritu ang patuloy na magbukas ng mata ng pangunawa ng bawat isa at magpahayag, Panginoon, ng aming design at aming purpose na siya namin dapat lakaran. Ama, maraming salamat po. Pagpapala, kapayapaan, kagalakan sa lahat ng nanonood, maging sa kanilang sambahayan. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Father, we thank you and we honor you in Jesus' name. Amen. Amen.
Thank you, Amba, for your life. Thank you for sharing your time in this program. Thank you for serving your gift not only to your place, but to the world. Until next time, Kingdom salute to you. God bless po. Thank you God po. bless you.